natin ang maswerteng kulay ng pitaka sa taong 2025. Pero bago yan, alamin natin kung anong dapat mong ginagawa sa pitaka para sa taong 2025 ay maging maswerte ang iyong pitaka. Umpisahan natin sa anumang mga bagay na nilalagay mo sa pitaka. Siguraduhin mong hindi ka naglalagay ng mga bills o anumang pwede mong bayaran. Kasi ang mga resibo ng bayarin ay yan din ang mamamanifest mo. Kapag marami laman na resibo ng bayarin ng pitaka mo, mamamanifest mo yan. Alisin at ihiwalay sa ibang pitaka kung saan lalagyanan talaga to ng katulad nito, pouch, nalalagyanan ng pitaka, nalalagyanan ng resibo, pwede rin ng ATM, pwede rin ng mga credit card. Pero wag mong ilalagay ang mga yan sa specific na pitaka na ginagamit mo para hindi mo ma-attract ang mga bayarin, para hindi mo ma-attract ang mga bills. Kasi meron naman tayong separate na lalagyanan para dyan, para sa ganun ay hindi ka makaranas ng samot-saring bayarin sa taong 2025. Kasi ang mangyayari, masasairan o mauubusan ang laman ng iyong pitaka. Kapag naubusan yan, ay buong taon ka nang mauubusan. Kaya tandaan mo, siguraduhin mo lamang na wala ni kahit anong bills ang pitaka mo. Huwag mo ring uubusan ng laman, ha? As in simot talaga. Huwag mong gagawin yan sa taong 2025 kasi pag ang pitaka mo ay sinimutan mo, inubusan mo ng laman, ay buong taon kang mauubusan, buong taon kang masisiro, ha? Tandaan mo rin, yung mga ATM, yung mga credit card, may separate din siyang lalagyanan. Doon mo siya ilagay. Huwag mong pagsama-samahin sa isang pitaka na ginagamit mo. Para sa ganun ay hindi ka naman mamalasin, ha? Kasi kapag ikaw, pagbukas mo pa lang ng yung pitaka, nakikita mo na agad ang credit card, ang tendency nun, mapapautang ka, magagamit mo, hanggang sa isang araw, lubog ka na pala sa utang. At iwasan natin ang mga bagay niyan para hindi maging komplikado ang iyong buhay. Tandaan po na ang swerte ay nasa sayo rin. Hawak mo rin yan. Okay, tandaan na dapat pag naglalagay kayo ng mga bills o papel, huwag gusot-gusot. Maayos ang pagkakalagay, ha? Kasi kapag doon pa lang mismo sa pitaka mo, ay maayos na ang prosesong ginagawa mo, magiging maayos din ang buhay mo. Makikita mo naman kung anong uri ng tao. Ang tao na yan, depende sa paghawak pa lamang ng pitaka. Depende rin sa paglalagay ng pera. Kapag organisado, malalaman mo na agad. So, umpisahan na natin yung maswerteng kulay. Una, yung green. Okay? Maswerte po, hindi po light green, ha? Basta mga dark green ay maswerte po sa taong 2025. Kasi taon natin to ay wood snake. Okay? So, dahil dyan, mahusay nagagamit tayo ng mga wallet na green. Kung meron ka namang wallet na green dati, palitan mo na yon kasi hindi dapat yung mga nagamit na or pinagpasapasahan, dapat mas maganda 2025 bago. Pati na rin yung black, ha? Black na pitaka, swerte din po yan. Kasi ang black na pitaka ngayon, nag-a-attract po siya ng abundance, success, and prosperity. Kaya kung may black kayong pitaka, mas mainam na gamitin mo yan sa taong 2025. Lalo na yung mga lalaki ngayon, no? Gumagamit sila ng black na pitaka, magiging successful sila sa mga ginagawa nila. Kung ano man yan, negosyo man yan, trabaho man yan, pag-aaral man yan, kung ang gamit mo ay black na pitaka, mas marami kang maa-attract na blessing. Mas marami kang maa-attract na success sa buhay. Lalo na kung ang ginagamit mong pitaka ay kulay black. Swerte ngayon ang black na pitaka, ha? Kaya kung may black na pitaka kayo, ay simulan mo na ang gamitin ang pitaka na yan. Siyempre, hindi mawawala ang yellow na pitaka. Mahusay din na gumamit ng yellow na pitaka dahil ang ina-attract naman po nito sa atin ang daloy ng positive energy. Kapag ang daloy ng positive energy sa buhay natin ay naging maganda, ang kasunod nun, maraming blessing, maraming opportunity ang darating sa ating mga buhay. At kapag ito ang ginamit mong pitaka, talaga namang mararamdaman mo na nagiging magaang ang daloy ng blessing sa buhay mo. Kasi nga yung opportunity ay tuloy
tuloy-tuloy. As in, yung opportunity na darating sa buhay mo ay tuloy-tuloy na darating at hindi ito mag-stop. Kaya naman napakahusay na gumamit ng kulay dilaw na pitaka. Okay? Kaya kung may pitaka kayong kulay dilaw, ay mas mainam na gamitin mo na to para sa ganon ay swertihin ang taong 2025 kung gamit mong pitaka ay kulay dilaw. Kasi ang kulay dilaw ay isa sa maswerteng kulay. Hindi rin mawawala ang brown ha. Dahil wood snake tayo ngayon, kung meron ka namang brown, kahit may mga kombinasyon niya ng mga design, okay lang. Maswerte rin ang kulay brown. So, ano bang binibigay sa atin kapag brown na wallet ang gamit natin? So, binibigyan tayo ng prosperity, abundance, success, and opportunity na papasok sa buhay natin. Kung mahilig kang mag-travel, isa din yan sa way para ma-attract mo yan kung ang gamit mo nga pitaka ay kulay brown. Mas mainam na ang brown na pitaka na yan ay gagamitin mo para maging successful ka sa buhay. Siguraduhin mo lang ha na pagpasok ng taong 2025 ay huwag kang gagamit ng luma. Mas mainam na bago, lalo na kung kulay red. Okay, kulay red naman po ay swerte din po. So, gagamitin mo siya sa 2025. So, nagbo-boost siya ng malakas na energy. So, ano pa ang tendency kapag malakas ang enerhiyang inilalabas sa atin? Kapag malakas ang enerhiya na inilalabas at ginagamit natin ay pulang pitaka, marami po tayong tatahakin na magandang landas. Okay? So, maraming blessing. Papasok yung maraming opportunity. Magbubukas yung maraming opportunity sa buhay natin. Kaya naman mainam ha, na kulay red din na gamitin mo. So, alin man sa mga swerteng kulay ay pwede naman. Okay? Isa pa is yung kulay gray na pitaka. Hindi rin magpapawala ngayong taon ngayon ang gray na pitaka. Maswerte po ang kulay gray na pitaka, lalo na sa mga nag-aaral dahil kung sila ay magte-take ng exam, mas magiging maganda ang resulta nito. Kulay gray na pitaka ngayong taon para sa kombinasyon ng swerte, success, abundance, and opportunity sa mga taong gagamit nito. Nagno-nurtured po to ng mga success sa mga taong dating naghirap, ngayon pwede na silang makabangon. Ganon din naman yung kulay orange na pitaka. Isa rin po ito sa swerte ngayong taong 2025. Kaya kung meron naman kayong orange na pitaka, abay ilabas mo na yan. Mas mainam na bago para sa ganon, ang success, opportunity, abundance, and prosperity sa buhay natin ay mapa sa ating buhay. Nang tatahakin natin ang magandang buhay ngayong taong 2025 ay makakamit mo ang siksik, liglig at nag-uumapaw na swerte na ibibigay sa iyo ngayong taong 2025. Magiging maganda ang buhay mo, mas magandang kapalaran para sa iyo at success ang maibibigay nito sa iyong buhay. Kaya ano pang hinihintay? Mamili na kayo ng swerteng pitaka para ang buhay nyo ay maging maganda ngayong taong 2025. Siksik, liglig at nag-uumapaw. That's all for today's video. Thank you very much.